Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taong 1995. Ako po si Don, 32 anyos, at isa akong tindera sa karinderya sa bayan ng Capiz. Stay out lang ako sa aking trabaho at tuwing gabi dahil may mga anak pa akong maliliit. Ang asawa ko naman ay isang construction worker at iniiwan lang namin sa aking biyenan ang mga bata. Medyo mahirap ang trabaho sa karinderya. Kailangan kasing maging mabilis ang mga kilos at alerto sa pagkwenta. Alas 4 pa lamang ay naka-duty na ako. Tapos sa gabi naman, alas 8 na ako ng gabi nakakauwi. Mag-isa lamang ako at minsan ay napipilitang maglakad, lalo na kapag wala nang naliligaw na tricycle sa aming lugar. Dito ako nakaranas ng isang matinding kababalaghang hinding-hindi ko makakalimutan. Naglalakad ako at dumiko ako sa isang shortcut. Nang mapaatras ako sa naabutang eksena, sobrang takot ang lumukob sa aking buong pagkatao nang masaksihan ko kung paano pinagbubutas ng isang misteryosong nilalang ang isang biktima. Nanginginig na napatakip ako ng aking bibig at impit na napaiyak. Sa unang pagkakataon, nakasaksi ako ng isang kagimbal-gimbal na krimen na ang may gawa ay isang nakakatakot na aswang. Kakaiba ang itsura nito. Tila isang asong nagkaroon ng katawan ng tao. Matutulis ang mga kuko at namumula ang mga nalilisik na mga mata. Bakas sa kanyang muka ang tuwa sa kanyang ginagawa, lalo na kapag tumatalsik ang sariwang dugo mula sa kawawang lalaki. Nanginginig akong napasiksik sa likuran ng naglalakihang kahon na hindi ko alam kung ano nga bang laman, habang napapikit na lamang ako kapag naririnig ko ang pagnguya ng kanyang matutulis na ngipin sa malambot na laman ng tao. Paulit-ulit akong humingi ng tulong sa Panginoon dahil sa labis na panghihilakbot na aking nadarama. Halos tawagin ko na ang lahat ng santo at santa para lamang mailayo ako sa nakahihindik na tanawin. Pero pilitin ko bang pumikit at dumilat, naroroon pa rin ako sa sitwasyong yun. Hindi ko kayang tagalan ang ganitong sitwasyon. Kung bakit kasi sa lugar na ito pa ako lumiko. Di ngayon mas lalo pa tuloy akong natagalan na hindi ko alam kung kailan pa siya matatapos sa paglantak sa kanyang biktima. Hindi ko nakita ng malinaw ang mukha ng aswang. Basta't ang alam ko yung malaking tao siya. Abot-ubad at nanlilimahid sa dumi. Na pati nga ang malansa niyang amoy ay nalalanghap mula sa aking kinaroroonan. Bigla siyang tumigil sa kanyang ginagawa, kung kaya't dahan-dahan akong napaatras mula sa aking pinagtataguan upang mas makita pa siya ng malinaw. Halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Naramdaman ko pang nabasa ang aking saya nang maihi ako sa labis na takot. Sobrang pagkabalisa ang aking naramdaman na ayoko nang maulit pa. Natuyuan na ako ng laway sa sobrang tensyon. Ni hindi ko alam kung anong gagawin
upang malayo man lang sa nakaambang panganib sa akin. Dahil tiyak akong isusunod ako ng halimaw na yun kapag nakita ako. Napasinghap ako nang tila ay umamoy sa paligid ang nilalang na yun. Parang may nalalangap. Kaya naman mas lalo kong nagsumiksik sa akin pinagtataguan. Nanlilimahid na ako sa pagkakasiksik sa pagitan ng mga karton at nakakaramdam na rin ng pangangalay. Ngunit mas nag-aalala ako na isang maling galaw ko lamang ay makita ako ng nilalang na to. Alam ko ang kalidad ng mga aswang. Kahit ilang biktima pa ang naghihintay sa kanya, ay hindi siya umaalis sa kinaroroonan hanggat hindi niya nauubos ang kanyang unang nilalantakan. Muli kong sinilip ang aswang at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko kung papaano niya pagputol-putulin ang mga braso at binti ng kanyang biktima. Ang ulo ay hiniklas niya rin gamit ang kanyang matatalas na kuko. Kung kaya't pumulandit ang mas marami pang dugo sa paligid. Pakiwari ko'y mawawala ako sa tamang pag-iisip dahil sa aking nasaksihan. Ang malaking bahagi ng hita ng biktima niya ay kanyang pinutol at dinurog at saka sinakmal. Dahil dun ay napanganga na lamang ako nang kitang-kita kong walang kahirap-hirap niyang nilamon ng laman. Anong klaseng aswang ba siya? Mas kinilabutan ako nang marinig ko ang tunog ng mga nadurog na buto mula sa kanyang pagnguya. Tila nanginig ang aking kalamnan at nahirapan ako sa paghinga. Kaya naman nakapagdesisyon na ako. Habang abala pa siya sa paglantak sa laman, ay mabilis akong lumabas ng aking pinagtataguan. Pinigilan ko ang aking paghinga sa takot na makalika ng anumang ingay. Dahan-dahan akong humakbang patras para lamang makita ko kung lilingon ba siya sa kinaroroonan ko. Kumakabog ang aking dibdib sa labis na tensyon. Papalayo na ako sa lugar nang magulat ako sa sariling ingay na aking nalikha. May mga kartong walang laman akong nasagi. Kung kaya't nagkandahulog yun sa simento na labis kong ikinatranta. Napalingon sa aking gawi ang nilalang at kasunod nun ay umangil ito. Tigmak sa dugo ang mukha nito kaya labis akong nangilabot ng gusto. Alam kong hanggat nabubuhay ako ay magiging isang matinding bangungot sa aking pagdulog ang kanyang itsura. Nanlilisik ang mapupulan niyang mga mata at para bang kay tutulis ng kanyang dugo ang mga ngipin. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakasaksi ng ganito. Hindi ko akalain sa ganitong sitwasyon pa talaga. Humagulgol ako ng hiyak at tarantang nagtatatakbo palayo. Alam kong wala akong laban sa ganyang nilalang. Halimaw siya. Samantalang tao lamang ako. Parang humalaklak pa ang aswang nang makita akong tumakbo. Hindi ko alam kung may mali ba ako sa pagkakasabing inuubos muna ng aswang ang kanyang biktima bago manghabol ng iba. Dahil parang wala siyang pakialam kung iiwanan niyang nakahandusay ang patay ng biktima sa lugar niyo. Ako naman ay humihiyaw habang tumatakbo. Maingay na humihingi ako ng tulong sa bawat bahay na madaanan ko. Hindi ko hahayaang
mamatay ako sa kamay ng isang aswang. Kahit malalaki at mabibilis na ang mga hakbang ko, ay naririnig ko pa din ang mga kaluskos at paghangos ng aswang. Pinagpawisan ako ng malapot hanggang sa mapagtantong papunta na pala ako sa isang dead end. Huminto ako at lumingon-lingon sa paligid. Maraming bakanting lote at hindi pa huli ang lahat para makapagtago ako. Nanginginig na nagtago ako sa isa sa mga bahay na hindi pa tapos. Hindi ko alam kung gaano ako katagalan nagtago dun. Basta't ang alam ko, tulala akong natuntun ng mga pulis. Nag-aalala daw ng husto ang aking asawa at hindi mapalagay sa kakahanap sa akin. Umiyak ako at isinalaysay sa kanila ang aking nasaksihan. At muli ay pinunta nila ang eskinitang nilikuan ko nung gabing yun. Nagulat ako nang malamang wala na ang bangkay dun at ni bakas walang makita. Sabi naman ng hepe, baka raw nagdodroga ako. Ngunit sumusumpa akong hindi ako adik. Kababae kong tao at may mga anak pa ako. Kaya hindi ko magagawa ang sinasabi nila. Totoong may nakita akong aswang. At kaya kong ituro sa kanila kung nasaan ito. Pero binaliwala ng mga pulis ang aking sinabi. Wala akong nagawa nang pauwi nila ako sa bahay. At manduan ng aking asawa na bantayan ako. Hindi ko na tuloy alam kung ano bang nangyayari. Hindi ba dapat maalarma sila? Dapat matakot sa mga pinagsasabi ko. Pero hindi nila ako pinansin. Mga sumunod na araw, may natagpuan na namang biktima. Basag ang bungo, butas ang tiyan, nawawala ang ilang laman loob. Tila binugbog muna ang kawawang biktima bago nilantakan hanggang sa tuluyan na itong mahugutan ng hininga. Mamatay-matay ako sa kaiiyak habang inaalala na totoong may aswang. Pero ang pinapalakad na balita, lalo na ng kapulisan, ay may baliw na Dr. Di umano ang pag-aalagala sa aming baryo. Kinagabihan, nanaginip ako. Naglalakad daw ako pa uwi mula sa kung saan nang mahagip ng aking paningin ang isang lalaking tila lasing. Pasuray-suray siyang naglalakad at halos dumaos-dos na sobrang paghahilo. Pamilyar sa akin ang itsura niya, pero hindi ko lang maalala kung saan ko nga ba siya nakita. Basta't ang alam ko, nilapitan ko ang lalaki at tinanong kung ayos lang ba siya. Itinulak niya ako, kaya't natumba ako sa lupa. Nagtatakbo ang lalaki at natakot nang makita niya ako, kaya nagmamadali akong sinundan siya. Hindi niya napansing nagkubli ako sa likuran ng isang malaking pader, samantalang siya naman ay nakikipaglaban sa sakit na iniinda niya sa sarili. Nagulat ako nang bigla niyang ikuyum ang mga kamao at tinubuan ito ng ugat. Halos napairi ako sa pagpipigil na lumikha ng ingay nang makita ko siyang tuluyan ng nagbago ng anyo. Nagkaroon siya ng mahahabang pangil, mapupulang mga mata, at tila kawangis ng isang asong mukha. Umaangil ito na parang isang mabangis na hayop at inaamoy ang kapaligiran. Tanda na may hinahanap siya sa kung saan. Tagaktak na ang pawis ko at nangangalay sa pagtatago. Pero ayoko namang mahuli niya ako. Nanginginig na pumikit ako para
magdasal nang biglang madurog ang mga pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Ubod lakas akong sumigaw nang makita akong nakahihindik ang itsura ng lalaki habang nakatitig ito sa akin. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kumaripas na ako ng takbo hanggang sa makarating ako sa isang gusaling walang harang. Dumungaw ako sa baba at nagulat nang makitang isang matarik na pampang pala ang nasa ibaba. Kung tatalon ako, itiyak ang aking kamatayan. Pero paano naman kapag nakipaglaban ako sa kanya? Napakrus na lamang ako at umiyak na. Tinalo ng gusali. Hinihintay ko na lamang ang pagkahulog ko sa baba. Pero gayon na lamang ang pag-igi ko nang maramdaman kong paggalabog ng aking katawan sa sahig. Nagawa sa kawayan. Ako'y nananaginip lamang pala. Namamangha na napatingin ako sa paligid. Hindi ko alam kung bakit parang totoong-totoo ang nangyari. Napanaginip lamang pala. Bumangon ako at sinabi ulit sa asawa ko ang aking panaginip. Ayon sa kanya, tumigil na raw ako. Hindi ako dapat nagpapaniwala sa mga nakikita ng mga mata ko dahil hindi naman daw yung totoo. Hindi ko siya pinansin at nagpasya akong lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung bakit parang iwinawak sina ng aking asawa ang usapan tungkol sa nakita kong aswang. Napatitig ako sa bahay na nasa tapat. Yun ang bahay nila Kapitan. Napakunot na ako nang makitang bukas ang pinto. Pero madilim naman ang paligid. Naisip kong silipin kung ano ang ginagawa ni Kap. Nang makita ko siyang lumabas ng kanyang bahay. Wala siya sa sariling naglakad papunta sa madilim na bahagi ng kalsada na parang masusuka at parang susuray-suray. Nang bigla siyang sumampa sa isang malaking sanga, ay doon ay napatigil ako sa aking paglalakad. Nakita ko nang magsuka siya at nagkikikisay. Gusto ko sana siyang tulungan pero natatakot ako. Naaalala ko kasi ang panaginip ko. Ilang saglit lang, muli na naman siyang nagbago ng anyo. Hindik na napatigil ako sa tangka kong pag-iyak at hinayaan siyang lumayo sa lugar na yun. Nakita ng dalawa kong mga mata ang pagbabagong anyo ni Kap. Naisip ko na kaya siguro kontrolado ng mga pulis ang sitwasyon kapag may nawawala o namamatay. Dahil kay Kap. Ang asawa ko naman, halatang pinagtatakpan ang lihim ni Kap dahil magkamag-anak sila. Wala akong nagawa nang umuwi ako sa bahay. Nasa harapan ko ng mga sagot sa aking mga katanungan. Pero wala akong magawa kundi panatiliing lihim ang lahat ng ito. Labis akong nalulungkot dahil hindi man lamang mabigyan ng mga tao ng hustisya ang kaanak nilang namatay at naging biktima ng aswang. Hindi ko masikmura ang pagtatakip na ginagawa ng asawa ko. Kung kaya't nagdesisyon akong umalis ako sa aming bahay. Dala ko ang aking mga anak. Sa kapis lang kami nagkita ng aking asawa. Pero hindi niya talaga alam saan banda ako sa Maynila. Naisip ko na lamang na buhayin na lang ang aking mga anak kaysa pagmukhay niya akong tanga sa pagtatakip niya sa lihim ng kanyang kaanak. Ikinuwento ko sa aking ina ang aking mga nalalaman. Ayon sa aking ina,
Tulad raw ni Kap, may mga aswang sigbinan. Sila ay kayang magbago ng anyo ng kagaya ng mga sigbin. Tao ang kanilang sinusugod at nilalantakan. Higit sa lahat, napakadelikado ang mga ganitong nilalang. Mabuti na lang, umalis na ako sa bayan bago pa man madiskubre ni Kap na alam ko na ang kanyang lihim. Malamang, ipakakatay niya ako sa mga oras na yun pag malaman niya. Buti na lang talaga, may Diyos pang nagturo sa akin sa daan para mailayo ko ang aking pamilya sa tiyak na kapahamakan. Kahit pa man, umabot sa pagkakahiwalay namin ng aking asawa.